Finally, I'm home. Ayan po. Pagka-uwi ko ng bahay, ayan ang bumalaga sa akin. Ang dami kong ligpitin. Gawa ng pagkawala ko sa bahay, 1 linggo. Parang dinaanan ng bagyo. But, thankful ako. Nakauwi ako ng safe. And here I am again. Restarting everything. Ay, sus. Ang dami kong gawain. Ayan po. Mga dinaanan ng malakas na hangin. Gawa ng malapit po kami sa dagat. Meron yung time na parang may bagyo pero wala namang ulan. Sa sobrang lakas ng hangin. Yan yung mga pati yung alulod ng aking bubong. Wasak! Hayaan ko muna dyan. Saka ko na lang ayusin pag 100% na okay na ako. Ayan, ang boses ko is medyo excuse me po. Paus pa rin. Look. Pati yung aking stove, wood stove, nataob. Parang ang lakas ng power ko yan. Pero wala pa po akong energy. Kailangan ko pa pong bumawi. Ang hirap din po pala ng nakahiga ka lang. 1 linggong diretso. Buti na lang ngayon. Andito na ako sa bahay. Medyo kampante na ako. Kampante na yung utak ko. And as for now, ang focus ko sa aking sarili is may balik ko ang aking power and energy. At kinakailangan po. Dahil at the end of the day, wala naman po akong ibang maasahan, kundi sarili ko lang din. So, I need to take care more of myself. Ayan po. Marami pong nagtatanong bakit ako na hospital. Gawa po yan ng aking migraine since childhood na nasobrahan ko ata ng pag-inom ng mga gamot sa migraine na kuminsan wala ng prescription ng doktor kasi busy po ako sa trabaho. Kung hindi niyo po na alam, bata pa ako, nagtatrabaho na ako for my family. At palagi ko, hindi lang naman po ako ang ganyan. Marami po sa atin sa Pinas na talagang kailangan kumayod para sa pamilya. And pasalamat din ako at maaga kong na-trace ang aking almost nagdidelikadong kalagayan. Malapit po akong mapunta sa kidney failure. Gawa ng yung mga nainom kong medicine sa
migraine ko. And siguro kung hindi ako nakarating dito sa Japan at my early stage, baka wala na rin po ako. Kaya sinadya po talaga siguro sa taas na ganito ang aking destinasyon. And pasalamat din ako sa aking doktor dito sa Japan dahil nirecommend ng doktor ko kasi last time siguro sa overwork ko nung mid 2025 after summer, dun ko naramdaman na iba yung aking nararamdaman. It's body calling. In that time, yung pinakamatindi, isinadjust na sa akin ng aking doktor na kailangan kong pumunta sa bigger hospital for general check-up. At dun po na-trace na I have to kailangan ko ng masinsinang pag-focus sa aking sarili. At magagawan pa ng paraan. Ngayon, ingat na ingat po ako. Maingat na ako dati sa katawan. Kaya lang siguro talagang yung migraine nga na hindi ko naman maiwasang mag-take ng medicine kasi nga doon ako nakadepende dahil nagtatrabaho ako. At pag sinumpong po yung aking migraine talagang 2 days, 3 days kung iniinda yan, hindi ko na kaya. Kaya yun, wala akong choice kundi uminom ng gamot. Dahil kung hindi ako gagaling kaagad, hindi ako makakapagtrabaho. Pag hindi ako nakapagtrabaho, lagot ang aming finance. Ang dami pong marami po akong obligasyon na dapat it's my responsibility naman. So, for now, it's my responsibility too na alagaan ang sarili ko. Dinala ako ng pagkain ng aking friends. Laking pasalamat ko rin because I have friend like Ria Chang
my sensei Matsuda-san, my manager, all the staffs there. Who would check me time to time. Ayan po, dinalhan po ako ng pagkain dahil hindi pa po ako makapalengke at ang hakbang ko is bilang na bilang. Hindi pa po ako pwede umakyat sa room ko sa taas dahil nga sa cut ko, at lalong hindi ako makalabas hanggang yan, sa gate lang ako. At nag-iingat po ako, baka mag-bleeding ang aking cut. Mas lalong mahirap. Mapapatagal ang aking healing. Gusto kong mapabuti kaagad ang aking kalagayan. Iba talagang magluto ang Japanese. Yung umami, the authenticity. Onigiri pa lang. Parang andun na lahat yung package ng kanyang flavor na hindi mo na kailangan ng ibang ulam. Ganyan po sila kasarap gumawa ng onigiri. Kain po tayo. And in my 4th day at home, I am able to go out a little and check for the prices. At naku, ang dami kong mga dapat i-check na pabili. At syempre, sabihin ko na rin ng mga personal needs ko. At pati po ang aking snacks, naging maingat na rin po ako. Sa ngayon, doon po nakatuon ang aking konsentrasyon, ang puspusang panaliliksik about how to flush and cleanse my kidney. At gusto ko na pong gumaling kaagad.
Siya nga pala, mabanggit ko lang po. As for now, magko-concentrate po ako sa long form video for my content. As for my 2026, magre-restart po ako sa ganyan. Magiging busy po ako sa pag-search ng solution about my kidney problems, flushing out the toxins, at i-document ko po lahat yun and share it to everyone. So then I can express well and detail about life here. Dito sa countryside. As a resident here in Japan. Thank you po sa inyong suporta. Maraming salamat po mula po sa puso. Ang aking pasasalamat. And to all my friends and YouTube family, sa aking mga silent viewers and my angels, ang dami ko pong natanggap na mga messages since last week of December hanggang ngayon. Inuulan po ako ng mga messages. Maraming salamat po. Pagpasensyahan nyo na po at hindi ko masagot lahat sa sobrang dami. At nung nakaraang linggo, nasa ospital po ako. Pero kahit ganun, talagang nirespeto naman po ang aking pagpapahinga. Thank you po. Bye-bye. Siya si pick up na sinasabi ko. Si kapitbahay. Ungko din na yun. Dumaan siya dito sa bahay ng maaga dahil dito siya pipick upin din. Na dating siya yung nagtaga-pick up. Ayan po, dinan ko po sa tawa para bumaba ang gumaan ang kanyang pakiramdam dahil naka-schedule po siya sa Atami Hospital. Bye-bye. Pumaparaan lang para mabawasan ang kanyang pressure. At alam ko pong mahirap po ang ma-hospital. May support. Opo, kahit na hindi na kami nagsasama at may kanya-kanyang buhay, we make sure na nagsusupport pa rin kami bawat isa. At laking pasalamat ko rin naman